Yo, ako nga pala si Engineer Ace. Episode 2 na tayo ng friction, which is umpisa na natin itong situation 2. Pagkakaalam ko is lumabas daw to noong November 2023, pero hindi naman yung exactly given yung nandito sa problem ko. Hindi tayo hindi tayo expert sa mga ganyan. Parang nag-survey lang tayo. Situation 2. Start na tayo. The uniform plank in the figure is resting on a rough surface A and B. Ito, uniform plank. Binigay yung dito, figure. Kaya madali lang. A 120 kg man start walking from B towards A. So, ang lakad niya papunta dun sa point A. Papunta siya, yung tao, dito sa point A. The coefficient of static friction at A and B are. So, binigay yung coefficient of static friction based sa previous natin, sa situation 1. Coefficient of friction is ganyan, mu. 0.4 and 0.2 respectively. Given is yung angle, 30 degrees. Yung length, which is ito, 4 meters. 4 meters. So, start tayo sa number 4. Calculate the maximum reaction at A before the beam starts to slide. Maximum reaction at A, yung pinapahanap. At dito naman sa number 5, what is the maximum reaction at B before the beam start to slide? Halos same sila na maximum reaction yung pinapahanap sa A at B. So, number 6 naman, determine the maximum distance, X, ito, before the beam starts to slide. So, given yung figure. Pinapahanap sa 4 and 5 is halos same. So, may technique ako dito, which is yung walang kamatayang mode equation with 2 unknowns and 2 equation. Magagamit natin to para ma-solve natin yung 4 and 5. Yung maximum reaction at A, maximum reaction at B. Sulat natin yung free-body diagram yan. So, ito is merong kung ano yung perpendicular niya, di ba to plane surface to, base sa figure. Ito plane surface rin. So ito yung lumapat, tumama dito. So meron yung normal reaction. Sabihin na lang natin normal reaction at A yan, NA, kasi medyo incline yung surface natin, kaya ganun yung normal reaction. Unlike dito, yan, pinatong yung plank, yung wood plank. Dito yung normal reaction niya. Gets? Kasi pag ganun yung bigat. Ito naman pag ganun. Kasi ganito yung surface. So, may normal reaction at A and may normal reaction at B. Wala naman sinabing external support Kaya ganun lang. So, yun na yung hahanapin natin. Yung NA saka NB. So, madali lang yun. And binigyan tayo ng coefficient of friction sa point A and point B. Ito na, tingin na tayo dito sa FBD. Yan, point A 0.4, yung point B 0.2. So maglalakad siya papunta doon. Ang tendency, mag-slide yung plank pasaan. Pag dito, ang slide niyan is pababa. Diba? Lalakad ka dyan. Imaginein mo na lang, maglakad ka sa ganyan. So, puhuros. O, dudulas pababa yung plank. Tapos dito naman, yung force niya naman, yung plank, iisog pa ganun, papunta dyan. So, kada may force, obvious naman, binigyan coefficient of friction, meron tayong frictional force. So, paano ba yung ilagay frictional force, engineer? Opposite siya lagi nung force na nagre-react. To. Natural force. Natural force. Yan. So, lagi yan dyan, yung frictional force at A, sa kasalungat yan. So, ito baga ang direction ng pag naglakad ka, ang horos niya pababa. So, yung frictional force at A, kukontrahin niya yan. Lagi yan. So, ito naman, pag naglakad ka, ang force niya pag ganun. So, yung frictional force niya, kukontrahin niya din yan. Laging ganyan, kahit yun sa episode 2 episode 1 natin, ng friction, sinabi ko yan. Yun, kakamera yan dyan. So, all goods na. So, ang problema na lang yung pagkuha ng angle. Paano yan? So, ang style ko dito, kahit pag sa truss, gumagawa lang ako nitong plane. Yan, X. Ay, ang
Tapos sabihin natin X and Y. Yan. Hindi naman yan. So, ito yung surface niya, di ba? Tapos ito yung angle na given. Given yan, ha? Ito. So, ang gagawin ko, yan. Ito yan, ha? So, gawa tayo dyan ng, axis, X and Y axis sa plane. So, ito yung ground niya. Yan. Kaya siya nag-angle 30 degrees. So, gawa lang tayo nito. Kapag ito angle na to, ang ano niya, yung kabila, angle yan. Tapos, pag ginawan mo ulit yung ganyan, so, ito is yung NA, nare-represent as NA. So, basta ang ano dito, ang palatandaan ko, walang magdidikit na dalawang angle like this. Kunyari may angle dyan, tapos ito angle. Hindi pwede. Parang may agwat siya, laging may space siya dyan. Space, space, space. Gets? Kuha ka muna ng ganyan. Yung given natin is ito. Yan. Anong sunod na angle? Kaya natin yan dyan. Ito is as a reaction at A. Ito. Yan. So, ang sunod natin is ito. May space ulit. Dito naman tayo mag-angle kasi ganyan yan eh. Ito angle. Ito angle to. Tapos kung may angle dito, dito naman sa kabila. Gets? Mag-drawing lang kayo ng ganito para di kayo malito pag ganito yung problem. And masisigurado ka sa inyo, hindi kayo malilito. Maraming nalilito sa ganyan. Kahit ako, kami natin nalilito. So, yan yung paraan ko. Kung meron kayong style o kung iba. So, okay din yun. Basta makuha nyo yung tamang sagot. Maintindihan nyo. So, yung W naman is naka-kilogram pa. Diba? Paano maging Newton yan? Kilonewton or Newtons. Times lang natin sa yung mass. Kasi weight is equals to mass times gravitational. Yung gravity. Which is constant. Yung 9.81 meter per second squared. 120 times 9.81 which is 1,177.2 newtons. Yan. Nakuha na natin yung W. Ito. Yan. Check. Yung newtons. Yung formula natin ng F. Ito. Ito yung mga F na yan. F. Frictional force at B. Frictional force at A. Yan. F is equals to mu. Yung kanya-kanyang binigay na coefficient of friction. Times yung reaction. Normal reaction ng A or B. Yan. Para makuha yan, yung reaction at A at B, itong NA at NB, gumamit lang tayo ng 3 equilibrium equation. Yan yung summation forces vertical, summation forces horizontal. Dito ay yun lang dalawang gagamitin natin. Yung pangatlo is summation of moment. So, summation vertical equals to 0. Ito. Pataas daw is positive. Ito, pag gumagamit tayo ng mode equation, tas 2 unknowns and 2 equation, lagi natin pasunod-sunod. Kung ano yung nauuna, kunyari dito is NA yung inuna natin. Dapat dun sa pangalawang equation, NA rin yung mauuna. Hindi pwedeng, kunyari, NA yung inuna mo. Tas ito naman ang sinunod mo yung NB. Dito naman sa isang equation, NB yung nauna. Dun sa NA. Kasi pag equals natin, organized din. Mauna yung NA, mauna yung NB. Pwede nyo naman baliktarin yung NB yung mauna. Basta dito sa pangalawang equation, NB din yung mauna. Simple lang yun, pero tayong namamali dyan. Kasi itong itong tutorial, parang kung baga gusto mong ma-refresh, didiscuss na din natin. Para, kung gets mo na to, good for you. So, positive is pataas. Summation forces vertical equals to 0. Ano yung mga pataas dyan? Ito. So, NA muna tayo. NA ang inuna ko dito. May component yan. Yan, NA. Yan, component yan. So, madali na lang pag na-drawing natin to. Kapag wala sa kanya yung angle, sin theta, NA sin theta. Pag nasa kanya, NA cosine theta. So, na-explain ko yan doon sa mga previous na videos. Like dun sa, bago tayo mag-friction. Sa cables ata. Dun, na-explain ko yan kung bakit yan naging NA sin
ay NA cosine theta, itong component na to, ito. Basta pag wala sa kanya yung angle, sine. Pag nasa kanya yung angle, cosine. Yun na lang yung palatandaan ko. Kayo kung gusto nyo, kung anong style. Basta yun, para sa akin, mabilis yun. Per exam na atake. So, nasa na tayo? Summation forces vertical equals to 0. Positive pagpataas. Positive component nitong NA is cosine 30 degrees. Positive pataas. Plus, ano pa yung pataas dito? Yung FA naman, yung frictional force at A. Yan, yung component. Wala din sa kanya yung angle. So, sine din. Sine. Ito, nasa kanya angle kaya cosine. Ito. Taas. So, dito naman kay FA, ang pataas niya is wala yung angle. So, sine 30 degrees. And plus, yung pataas na NB. NB lang siya. Normal reaction at B. Or reaction at B. Minus yung weight. Huwag niyong kakalimutan. Kaya kinumpit na. Equals to 0. And dito naman, kapag number lang, walang variable, dito lang sa right. Kapag may variable naman, may coefficient rin, dito sa left. Yan lang yung tatandaan nyo. So ito, ilalagay natin sa kabila, dito sa 0. Magiging positive. Kaya natin ginanyan kasi nagamit nga tayo ng mode equation dun sa calcu. Papakita ko yung kung paano yung input later after nito. So yan, ito yung equation 1. So, ko-combine lang natin like terms. Ito. NA cosine 30 degrees. Kasi yung FA, ano ba yung FA? FA, ito yan. FA is equals to coefficient of friction ng A. Kasi binigay yung 0.4. Ito. Yan. 0.4 times yung NA. Ito yan. FA is equals to yan. So, inilagay ko na lang. Diyan. Yan. Yung FA. Yung coefficient of friction tas yung normal reaction at A. Kasi ito yung formula, di ba? Huwag kayo malilito ha. Dandahan lang. Plus, yung normal reaction at B, ito yan. Equals yung ito. Naging positive kasi transpose natin sa right. Gawin lang natin para maging 1.066. Ignore lang natin yung NA o i-ano lang natin as 1, value as 1. Yung mga anong yan. 0.4 times sine 30 degrees plus cosine 30 which is 1.066 NA. So, yung mga anon is lagay lang natin kahit 1 lang yan. 1. So, combine natin. Combine. Yun. So, NB lang naman. So, ito yun. Ito na yung equation 1 natin. And next naman, gagamit tayo ng summation forces horizontal. So, mga horizontal force naman. Sa NA ulit. So, horizontal force nitong NA natin. So, sine 30 degrees. So, NA sine 30 degrees. Meron pa pang papunta sa right na direction kasi yung condition natin is pagpapunta sa right, positive. Di ba wala na? Puro na yan papunta sa left. Ito, papunta na doon. Ito, papunta na. So, minus. So, negative yung pagpapunta sa left. FA cosine 30 degrees. Ito yan. Minus FB. Yan. So, yung FA, gaya nga nung sinabi natin, FA is equals to the frictional force mu times NR. So, 0.4 times yung normal reaction at A kasi nahanap natin yan. NA yan. And salpak lang ulit yung cosine 30 degrees. Yan. Minus yung FB. Ano ba yung FB? So, FB equals to mu B times yung NB. Yan. So, ito given to. Yan, 0.2. Para dun sa ano, medyo na hindi nagigets. Kaya ako ginaganto. So, dun naman sa mga advance, good for you. 0.2 NB yan. Equal 0. So, ayusin lang ulit natin. I-combine lang natin yung NA na to. Yan. So, sine 30 degrees minus 0.4 times cosine 30. So, in-ignore ko lang yung ano. O kaya, lagyan nyo lang
Same lang yan. Equals to 0.154 minus ito. Bala natin. Yan. So, ito na yung equation 2 natin. Yan. Equation 1, equation 2. So, gagamit na tayo ng mode. Ang gamit kong calc is Canon F789 SGA transparent. Kasi ano rin to. Acceptable ni PRC. So, mode 5.1 yan. Mode 5.1 yung mode equation. Makikita nyo na. Papakita ko naman pagkatapos natin tong isolve. Mode 5.1. Input lang natin to. Yan. Yan mga yan. So, pag-press natin ng equal, syempre kung ano yung unang nilagay natin, NA, NB, ay, NA, NB, NA, NB. Ang unang lalabas is NA. Sunod na lalabas, NB. Kumbaga, X and Y yan dun sa calcu, nakasulat. Ito. 641.18, yan yung sagot sa number 4. Kasi A yung hinahanap at A. Ito yan, NA. NB naman ito, which is 493.71 newtons. So, magagamit natin yung mode equation, yung mode 5.1. Kapag ang daming unknown, like this, hindi natin agad magamit yung summation forces vertical kasi maraming unknown. Wala tayong NB, wala tayong... Magagamit natin yan. Yung mode equation 5.1. Mode 5.1. Next is number 6 na. Kasi okay na itong dalawa. Solve na natin. Determine the maximum distance x before the beam starts to slide. Ito na yung pinapanap x. So, madali lang. Kasi meron na tayong reaction at B. Meron na tayo ng mga external force. Yan. So, ang gawin na lang natin, kasi kung magmo-moment tayo dito sa point B, marami pang may involve yung component nitong naka-incline. Magmo-moment pa yan. So, tingin na lang tayo dun sa konti lang yung ma-involve na forces. So, mag-moment tayo sa point A dito. So, ma-involve lang itong weight ng tao saka yung normal reaction. So, itong FB hindi naman ito makaka-moment kasi parallel naman siya. Ayan o. Oh. Wala siyang perpendicular distance sa punta sa A. So, ito lang dalawa. Ayan. So, clockwise is positive. Pag ganun. So, ito. W, given na yan, na-compute natin yan nung una pa lang. 1,177.2. Yung moment arm niya, ito. Yan. So, ito is given to. So, ano yung moment arm na to? So, 4 minus x. Kasi babawasan natin itong 4 ng x. Ito yan. Ito yan, ha. Pag binawasan natin yung 4, itong 4 ng x. Ito yan, 4 minus x. Ito yan. Kaya 4 minus x, kasi x naman yung hinahanap. Minus, bakit minus? Kasi ito is counterclockwise na yung ikot papunta sa A. Itong reaction at B, yung NB. So, ito NB is nakuha natin kanina sa mode 5.1. Ito, 493.71. Ito. Yan. Ang moment arm niya is yan, 4 meters. So, wala naman ang iba. Equal 0. So, shift solve, makuha natin yung x, which is 2.32 meters. So, paniwala naman. Kasi kung naging 5 yan, lagpas na yan dito sa length natin or span ng kahoy. Ito. Is 2.32 meters. So, yun, maraming salamat. So, ipalo nyo na rin ako. So, yun. God bless. So, yan. Paano nga ba input itong equation 1 and equation 2? Gamit yung calculator natin, which is yung mode. Pun muna natin. Mode. Hanapin nyo natin yung equation yan, which is mode 5. Yung 2 unknowns, 2 equation. Yan, kasi 2 unknowns, kasi ilalap natin NA and NB. Press lang natin yung 1. Yan. So, una natin i-input is yung equation 1. Yung NA 1.066. So, kapag unknown, 1 na lang natin iligay. So, positive 1.066. Ito.
1.066 plus equals ano yung sumunod? Plus, kapag unknown lang, yan, 1. Consider natin positive 1 kasi positive 1 naman. Positive 1. Yan yung kanyang number is 11. Positive 77. 1177.2 equals, so equation 2 naman 0.154 positive 0.154 equals, yung sunod sa kanya is negative 0.2 is negative 0.2 and 0. Plus equals yan, 641.17 or 18 yan yung LA. Plus equals ulit 493.70 o yan, 493.71 Newton. So yun lang yung pag-input sa calculator natin. That's all, thank you.